Namumuhay ang sangkatauhan sa karaniwang takbo ng buhay, habang ang malalaking isyu sa politika ay tinutugunan sa White House, abala naman ng mga ordinaryong tao sa pagpaplano ng kinabukasan, hindi nila alam ang pagbabagong naghihintay. Ngunit isang umaga, biglang nagbago ang lahat. Sa hindi malamang dahilan, namatay ang lahat ng may Y chromosome sa lungsod, ibig sabihin, lahat ng lalaki, mula sa hayop, ibon, hanggang sa tao, ay biglang nawala. Kasama sa mga nasawi ang Pangulo ng Bansa. Ang tanging nakaligtas ay isang batang illusionist na si Yoro Brown na itinuturing na walang talento, at ang kanyang alagang unggoy na si Ampersand. Sa oras ng emerhensya, si Regina Oliver sana ang papalit bilang Pangulo, ngunit siya ay nasa ibang bansa noong oras ng trahedya at walang balita kung nasaan siya. Dahil sa kawalan ng liderato, lumala ang sitwasyon. Nagkagulo sa lungsod, nagpanik ang mga kababaihan, winawasak ang paligid dahil sa kawalan ng pag-asa at direksyon. Maging sa loob ng White House ay tumindi ang tensyon, sa loob ng 2 linggo, mauubos na ang supply ng karbon at malinis na tubig, at hindi rin tatagal ang pagkain. Hindi na rin makakapagparami ang mga hayop, at imposibleng lumikha ng sapat na supply sa maikling panahon. Hindi lang isang lungsod ang apektado, buong mundo, pumalit sa pamumuno si Senator Jennifer Brown. Nilapitan siya ni Agent Sarah Bergen, isang miyembro ng sekretong task force ng Pangulo na tinatawag na Unit 355. Ayon kay Sarah, pinadala siya dahil sa isang tunay na banta, ngunit wala siyang detalyadong tagubilin ukol sa kanyang bagong misyon. Samantala, nananatili si Yoro sa kanyang apartment upang iwasang maging target ng mga desperadong kababaihan. Ngunit habang nauubos ang kanyang supply, napilitan siyang umalis, nag-iwan ng sulat para sa kanyang kasintahan, at nagtangkang suriin ang kalagayan ng lungsod. Sa parehong oras, inutusan ni Senator Brown si Sarah na hanapin ang kanyang anak na si Hero, na hindi pa rin makontak simula nang mangyari ang trahedya. Pero si Hero ay hindi nagtatago. Sa halip, nagtungo siya sa isang refugee center upang tumulong sa mga nangangailangan, kasama ang asawa ng kanyang yumaong kasintahan. Matapos iyon, bumalik siya sa kanilang taguan kung saan nagtipon ang kanyang mga kaibigan. Sa unang tingin, tila may mga lalaking nakaligtas pa sa lungsod. Ngunit agad na napagtanto na ang mga ito ay mga trans men, mga taong isinilang bilang babae ngunit nag-transition sa pamamagitan ng hormone therapy. Dahil dito, hindi sila naapektuhan ng mahiwagang salot. Sa New York City, nagsimula na ang evacuations at pinapatrol ng mga heavy military vehicles ang kalsada. Kailangan magtago ni Yoro upang hindi siya mahuli. Sa kabila nito, nakalusot siya sa isang lokal na bar upang mag-iwan ng mensahe para sa kanyang nobya. Patuloy ang kanyang pag-asa na buhay pa ito at makikita ang iniwang mensahe. Karaniwan, matagumpay siyang nakakaiwas sa pansin. Ngunit sa pagkakataong ito, tumakas ang kanyang alagang unggoy na si Ampersand. Napilitan siyang habulin ito pababa sa bahaing subway na puno ng bangkay. Bagamat direng-diri, hindi siya sumusuko, hindi niya kayang mawala ang kanyang tanging kaibigan. Sa dilim ng subway, inakalang may nakita siyang isa pang lalaking buhay, pero isa lang pala itong guni-guni. Pag-ahon mula sa tubig, nagtungo si Yoro sa isang clothing store upang makapalit ng damit. Ngunit nakita siya ng mga tindera, nanguna ang isa sa pagyayaya na ibigay siya sa awtoridad para sa gantimpala. Sa huli, naawa rin sila at pinayagan siyang umalis dala ang malilinis na damit. Dahil sa labis na pagod, halos mabaliw na si Yoro. Habang pinapanood ang mga video sa kanyang cellphone, naalala niya ang unang araw na dumating sa kanya si Ampersand. Sa kanyang pagbabalik, nakita siyang muli ng alaga niyang unggoy. Ngunit hindi siya ligtas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, may nakapasok sa apartment. Humawak siya ng gitara para ipagtanggol ang sarili, ngunit nahuli siya sa pagkilos. Si Sarah pala ang dumating. Sandali lang at nadala na siya kay Senator Brown, ang kanyang ina. Ang mga pilotong naghatid kay Yoro sa White House ay ikinulong. Paliwanag ni Sarah, kailangan nilang magpahinga mula sa mahabang biyahe, ngunit malinaw sa lahat ang tunay na dahilan. Walang sino man ang dapat makaalam na buhay ang anak ng bagong Pangulo, dahil kung magkakaroon ng hinala ng sabwatan, mas lalo lamang lalala ang kaguluhan. Hindi rin masaya si Yoro sa sitwasyon. Pagkatapos magpahinga, sinubukan niyang maglibot. Sa isang abandonadong opisina, nakita siya ni Mara, balo ng yumaong Pangulo. Dumating si Jennifer at Sarah sa tamang oras, at pinalabas na si Mara ay may mental breakdown. Nakatakas si Yoro, ngunit lumalaki ang banta sa mga kasabwat. Iginiit ni Sarah na kailangang mailabas na si Yoro sa White House. Inutusan ni Jennifer ang kanyang mga aide na hanapin ang isang geneticist na maaaring magsuri kay Yoro at alamin kung bakit siya at ang unggoy ang tanging nakaligtas. Plano ng Pangulo na dalhin ang mga espesyalista sa White House, ngunit nanindigan si Sarah, masyadong delikado at kailangan nilang ilabas si Yoro sa lungsod. Handang harapin ni Sarah ang panganib, ngunit kailangang gawin ito agad.
Samantala sa Israel, isang sugatang babae ang muling nagkamalay matapos malaman na lahat ng kalalakihan sa mundo ay namatay. Ipinahayag niya na kailangan na niyang angkinin ang pagkapangulo ng Estados Unidos. Si Nora Brady, isang dating tagapayo ng Pangulo, ay napilitang maglakbay kasama ang kanyang anak na si Mackenzie matapos mawalan ng asawa at mga anak na lalaki. Wala siyang anumang paraan upang mabuhay, kaya't pinilit niyang buuin muli ang kanyang sarili at sa huli ay nagpasya siyang lumaban para sa sarili at sa kanyang anak. Dumating ang balita sa White House na buhay pa si Regina Oliver, ang pangunahing kandidato sa pagkapangulo. Dahil dito, nahati ang mga tauhan, ang ilan ay nanatiling tapat kay Jennifer Brown, habang ang iba naman ay pumapanig kina Regina Oliver at Kimberly, ang anak ng Pangulo. Dahil sa sitwasyon, wala nang ibang magawa si Jennifer kundi sang-ayunan si Sarah at payagan na ilipat ang kanyang anak na lalaki sa mas ligtas na lugar. Kinuha ni Sarah ang mga pilotong dati nang naglipat kay Yoro, at pinalakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng hero stars at pangakong walang hanggang karangalan kung magtatagumpay sila sa kanilang misyon. Ang tanging paraan upang mailabas si Yoro ng palihim ay ilagay siya sa isang kariton ng mga bangkay. Tumutol si Yoro, ngunit matigas si Sarah, hindi sila pwedeng magpadalos-dalos at kailangan niyang tiisin ito. Matagumpay na nailabas ni Sarah si Yoro at inilipat sa helicopter. Siya mismo ang magpapalipad nito, habang isang pang-helicopter na puro babae ang mauuna bilang pang-diversion. Ngunit pag-angat ng mga helicopter, nawalan ng kontrol ang escort at sumabog sa ere. Nabigla si Yoro, ngunit nanatiling kalmado si Sarah, alam niyang ito ang kabayaran ng katahimikan ng mga piloto. Pagkalipas ng ilang oras ng paglipad, lumapag sina Sarah at Yoro sa isang kagubatan upang magpahinga sandali. Hindi na matiis ng ahente ang amoy, kaya't sinabi niya kay Yoro na maghubad. Dahil sa pagsakay sa car itong may mga bangkay, napakabaho na ng kanyang amoy at mas mabuting labhan muna ang kanyang damit bago magpatuloy sa paglalakbay. Samantala, umalis si Hero, ang kapatid ni Yoro, upang maghanap ng ligtas na lugar, kasama ang kanyang kaibigang isang transman. Habang naglalakad, tumigil sila sa isang nilimas na tindahan sa pag-asang makahanap ng pagkain. Ngunit sa halip, naabutan nila ang takot na sina Nora at Mackenzie. Habang sinusuri ang binti ng bata, napansin ni Hero na malala na at may impeksyon ang sugat nito. Hiniling niya kay Nora na payagan siyang bigyan ng paunang lunas upang makapagpatuloy sila sa paglalakad. Balik sa gubat, sinalakay ang kampo ni Sarah at Yoro ng grupo ng mababangis na looters. Sinubukang ilihis ni Sarah ang atensyon nila at pakalmayan ng sitwasyon, pero para makaiwas sa peligro, nagsuot ng maskara si Yoro at kumaway ng pamalo para takutin ang mga babae dahil baka masira ang plano nila. Umalis ang mga bisita, pero nagpasya sina Sarah at Yoro na umalis din agad. Pumunta sila sa kalapit na bayan at ipinagpalit ang generator ng helikopter at ilang granada kapalit ng motorsiklo. Habang iniinspeksyon ni Sarah ang motor, nakalimot si Yoro at naglakad palayo para habulin ng isang babaeng inakala niyang ang nobiyang si Beth. Sa pagtakbo niya, napaligiran siya ng mga babaeng pulis na tinanggal ang kanyang maskara at nadiskubre ang kanyang lihim. Nagpumilit si Sarah na iligtas siya at sinagupa ang mga pulis. Sa gitna ng labanan, nagawa niyang iligtas si Yoro. Pagkatapos ng pagtakas, pinagalitan niya ito, pinaalalahanan kung gaano kahalaga ang misyon at muntik na itong tuluyang mapahamak dahil sa kabaliwan niya. Samantala, sina Hero, ang kaibigang transman, at ang mag-ina ni Nora at Mackenzie ay nakahanap ng matutuluyan sa isang abandonadong women's shelter. Sa pagkakataong ito, ibinulalas ni Hero kay Nora na may malubhang sakit ang anak niya at kailangan nila ng antibiotic, ngunit wala nang mahanap sa mga parmasya, at ang mga bahay ay matagal nang nalot. Labas ng shelter, tahimik na lumabas si Nora para hindi makita ng anak ang kanyang pag-iyak. Pero sa paglabas niya, sinalubong siya ng panibagong banta, isang grupo ng mga kababaihang sakay ng kabayo ang dumating, ipinahayag na sila raw ang may-ari ng bahay at hindi natuwa sa mga bisita. Nahuli rin agad ang mga kasama ni Nora at Hero, saka dinala sa istablo. Plano ng mga kababaihan na itapon sila para bawasan ang bibig na kailangang pakainin. Napansin ni Nora na may sugatan sa grupo ng kababaihan at agad sinabi kay Hero na tingnan ang sugat. Pinilit gamutin ni Hero ang tama ng bala gamit lang ang duct tape at rubber gloves, pero lalong lumala ang kalagayan ng babae. Nagpa siya ang pinuno ng grupo na si Roxanne na tapusin na ang paghihirap ng sugatan. Sa hindi inaasahan, ipinakita ni Roxanne ang kabutihan at inalok ang mga dayo na manatili muna. Nangakong bibigyan ng antibiotic para kay Mackenzie. Sa pagpasok nila sa teritoryo ni Roxanne, napansin ni Hero na hindi lang gamot ang hawak ng grupo, kontrolado rin nila ang buong shopping mall na puno ng pagkain at supply. Samantala, patuloy sa paglalakbay sina Sarah at Yoro papuntang Boston para hanapin si geneticist Allison Mann. Pero pagdating nila sa pasukan ng lungsod, sinalubong sila ng military checkpoint na may barikada at tear gas.
Nagplano si Sarah na paghiwalayin sila. Siya ang gagawa ng gulo habang palihim na makakalusot si Yoro at si Ampersand. Sa pagtakas, nakita ni Sarah na kahit wala na ang mga lalaki, laganap pa rin ang krimen, araw-araw sinasalakay ang Harvard ng mga rebelde para makahanap ng kasagutan. Habang nililihis ni Sarah ang mga sundalo, nakapasok si Yoro sa isang gusali ng headquarters para magtago. Sa malas, nahuli siya ng mga rebelde. Pero pinalad, inakala nilang transman siya kaya pinakawalan at tinuruan pa kung saan makakahanap ng mga kasama at hormone supplies. Sa wakas, natagpuan ni Yoro at Sarah ang apartment ni Allison Mann, at pagkatapos ay ang kanyang opisina sa Harvard. Hindi natuwa si Allison nang makita ang mga bisita, pero nang alisin ni Yoro ang kanyang maskara, agad niyang naunawaan kung bakit sila nandoon. Napagtanto ni Allison na kailangang pag-aralan si Yoro at ang kanyang unggoy na si Ampersand, pero imposibleng gawin ito sa Harvard dahil wala ng kagamitan at biological samples doon. Kaya iminungkahi ni Allison na magtungo sila sa San Francisco, kung saan may natitira pang laboratorio na maaaring gamitin. Pumayag si Sarah sa panibagong delikadong paglalakbay, pero palihim na sinira ang kanilang radyo, putol ang tanging komunikasyon sa White House. Ginamit niya ito bilang dahilan para iwan pansamantala ang dalawa at hanapan kunwari ng ibang paraan ng pakikipag-ugnayan. Habang lumalala ang bangayan sa White House, may isa pang problemang dumating, nagkasakit si Christine, isa sa mga tauhan ni Jennifer Brown, at natakot na baka nawala ang kanyang dinadalang bata. Pero laking ginhawa nang lumabas sa ultrasound na buhay ang sanggol, at malamang ay lalaki. Samantala, sumalakay si Sarah sa bahay ng isang estranghero, pero laking gulat niya na ang may-ari ay kasing husay at kasing lakas din niya. Naglaban ang dalawa pero nang magkausap, napag-alamang pareho pala silang galing sa iisang organisasyon at parehong may iisang misyon, patayin ang may-ari ng bahay. Sa White House, halos mabaliw si Jennifer nang mabalitaan ng tungkol sa pagbagsak ng helikopter. Sinubukan siyang pakalmayan ni Christine, pero di nagtagal, napagtanto ng presidente na malamang si Sarah ang nagpasabog noon para patahimikin ang mga saksi. Naisip niya na nasa piling ng isang mapanganib na kriminal ang anak niya. Kasabay nito, dinala si Regina Oliver, ang pinakamalaking karibal sa pagka-presidente, sa White House. Dahil dito, sinimulan ni Kimberly ang plano para pabagsakin si Jennifer at agawin ang kapangyarihan. Samantala, inamin ni Allison kay Yoro na hindi siya sigurado kung magtatagumpay ang kanyang pananaliksik, kung matutukoy nila kung bakit namatay ang mga lalaki at kung may pag-asang muling mabuhay ang lahi ng kalalakihan. Pero isa lang ang malinaw, mas mahihirap na panahon ang darating para kay Yoro at kay Ampersand, magiging eksperimento sila. Bumalik si Sarah sa opisina ni Allison at nag-alok na simulan na ang paglalakbay. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsinungaling siya kay Yoro, sinabing nakausap na niya ang ina nito at may permiso na silang tumungo sa San Francisco. Nagpa siya ang tatlo na maglakbay, hindi alam na may mga sundalo nang umiikot sa lungsod dala ang larawan ni Sarah. Habang naghihintay ng pagkakataon na makalusot sa pagitan ng gas deployment, nagpunta si Yoro sa lugar na sinabi ng mga rebelde, isang komunidad ng mga transgender kung saan maaari siyang maghubad ng maskara at magpakita ng tunay na sarili. Nagngit-ngit si Sarah sa ginawa ni Yoro, pero agad nilang nalaman na ang tunay na panganib ay hindi siya, kundi si Sarah mismo. Dumating ang mga sundalo sa komunidad, dala ang wanted poster niya. Nakatakas ang tatlo at nagtago sa simbahan, kung saan napilitan si Sarah na aminin sa kanila na wala na silang komunikasyon sa White House at siya lang ang gumagawa ng desisyon simula pa noon. Habang patuloy na lumalayo sina Hero, Nora, at ang kanilang mga bagong kasamahan sa komon ni Roxanne, tila nahanap na nila ang paraisong pinapangarap nila, may pagkain, gamot, at proteksyon. Pero nang tangkain ni Nora na ilayo si Mackenzie mula sa radikal na pagtuturo ni Roxanne, nagalit ito. Pinaalalahanan ni Roxanne na sila ay mga panauhin lang at dapat sumunod sa lahat ng utos. Ginagawa lahat ni Roxanne para turuan si Mackenzie na kamuhian ng kalalakihan at sumama sa kanilang kilusan. Biglang nagkaroon ng alarma, mabilis na nagtakip ng barikada ang mga kababaihan at kinuha ang kanilang mga armas. Ngunit ang inaakala nilang kalaban ay isang maliit na grupo ng desperadang kababaihan kasama ang isang bata. Lumabas si Roxanne para harapin sila pero hindi na siya nagpapapasok ng kahit sinong outsider, kahit bata ay walang simpatsya mula sa kanya. Sa kabilang banda, natuklasan ni Allison sa gamit ni Sarah ang isang wanted poster na siya mismo ang hinahanap. Nagbabala siya kay Yoro na dapat itong tumakas at layuan si Sarah. Pero tumanggi si Yoro, hindi raw niya kayang ipagkanulo ang kaibigan kahit may itinatago pa ito. Kinagabihan, nagtipon ang buong komunidad ni Roxanne para sa isang seremonya. Sa simula, tila normal lang ang selebrasyon. Ipinakilala ni Roxanne si Laura, isa sa mga miyembro ng kanilang kilusan na tinawag niyang bagong Amazon. Habang nagaganap ito, unti-unting nakaramdam ng kakaiba sina Hero at ang mga kasama niya. Una siyang binudburan ng lupa, isinawsaw sa batya ng tubig, at nang umahan ito,
Lahat ay sabay-sabay na tinawag siya sa bagong pangalang Athena. Hindi mapakali si Sam, ang transman na kaibigan ni Hero. Umalis ito sa hall habang ang isa sa mga kababaihan ay sinundan siya para balaan na huwag kalabanin si Roxanne, pero nauwi ito sa kapahamakan. Pinatawag siya ni Roxanne para sa isang usapan. Sa White House naman, nakatanggap ng ulat si Jennifer na natuntunan ni Sarah ang mga rebelde at naghahanda ng ambush. Kinabahan ng presidente na baka pati ang anak niya ay mahuli. Ngunit bago pa iyon, nakumbinsi ni Allison si Yoro na umalis na at magtago. Habang papalayo, naghabulan ng mga tracker at sina Yoro at Allison. Mabilis na inasikaso ni Sarah ang mga sundalo at sinira ang kanilang mga radyo para maputol ang koneksyon sa White House. Gabing iyon, nagising si Nora sa ingay ng sigawan. Tahimik siyang sumilip at nakita ang mga Amazon na pinaparusahan ng isang babae dahil kinausap si Sam. Ang dating ngiti sa mukha ng mga Amazon, ngayon ay napalitan ng kalupitan. Hindi na nakialam si Nora, ang nais lang niya ay manatiling ligtas ang anak at magkunwaring sumusunod sa lahat ng batas doon. Kinabukasan, nakahanap si Sarah ng van at ipinagpatuloy nila ang paglalakbay patungong San Francisco, kahit pilit tumatakas sina Yoro at Allison. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Nawalan na ng tiwala si Sarah sa mga kasama niya, at sa sobrang pagod, nakatulog siya habang nagmamaneho. Nagkaroon ng aksidente at nahulog sa bangin ang sasakyan. Nang magkamalay si Allison, hinanap niya si Sarah pero wala na ito sa driver's seat. Sa halip, dumating ang convoy ng mga military vehicles, ngunit hindi ito mula sa White House. Habang nagkakagulo sa labas, ipinaabot kay Jennifer ang balita tungkol sa aksidente, at pati na rin ang report na may lalaking kasama sa grupo ng mga tumatakas. Habang pilit niyang inaalis ang atensyon ng mga tao sa anak niya, nagkamalay naman si Yoro sa isang di pamilyar na bahay, katabi ang isang babaeng hindi niya kilala. Bumangon siya at agad hinanap si Ampersand, pero ang nadatnan niya ay ang mga taong nagdala sa kanya sa lugar na iyon. Sa unang tingin, tila maayos at mapayapa ang mga residente ng ranch kung saan siya dinala, pero ayaw nilang sabihin kung nasaan sina Sarah at Allison. Samantala, nagising ang mga babae sa loob ng isang kulungan, walang kaalam-alam kung saan sila dinala o paano makakatakas. Sa White House, muling humarap si Jennifer sa mga natitirang mamamayan ng lungsod. Nakiusap siyang sumama sa evacuation at huwag magalsa. Sa gitna ng talumpati, natanong niya si Beth, ang nobya ni Yoro, na buong akala niya ay nawawala na, pero nasa isang ospital pala. Lihim namang inaayos ni Kimberly ang plano para pabagsakin si Jennifer at ibalik ang kapangyarihan kay Regina. Sa kabilang banda, habang nagpapanggap na ligtas ang ranch, hindi rin pinalaya si Yoro. Sa halip, itinapon siya sa kulungan kasama sina Sarah at Allison. Pinagkaisahan ng mga residente na pag-usapan kung ano ang gagawin sa kanila. Nakatanggap naman ng masamang balita ang White House, may bagong strain ng trangkaso na natuklasan sa Greece. Kasabay nito, dumating si Mara sa command center, hinihingi ang totoo tungkol kay Yoro. Sa loob ng kulungan, unti-unting nawalan ng pasensya sina Yoro at Sarah. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo, ngunit agad itong natigil nang bumukas ang mabigat na pinto. Isang babae mula sa komunidad ang pumasok at sinabi sa kanila ang desisyon, papayagan silang manatili hanggang tuluyang gumaling si Sarah, pagkatapos ay palalayasin sila palabas ng lungsod para ipagpatuloy ang paglalakbay patungong San Francisco. Binigyan si Sam ng hiwalay na silid, at bago ito makatulog, binalaan niya si Yoro na mag-ingat at huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino. Ngunit kumbinsido si Yoro na sobra lang ang pag-aalala ni Sam. Sa paningin niya, maayos ang mga tao sa ranch, may pagkain, kuryente, at malinis na tubig, mga bagay na bihira na sa panahon ngayon. Habang abala ang lahat, bumigay na sa bigat ng hinanakit si Mara. Umakyat siya sa bubong, dala ang sulat para sa anak, at nagpa siya na tapusin ang lahat para makasama ang kanyang asawa at mga anak sa kabilang buhay. Samantala, bumalik si Beth sa lungsod. Pero imbes na pumunta sa mga kaibigan gaya ng ipinangako niya kay Jennifer, sumama siya sa grupo ng mga rebelde na nagbabalak sa lakayin ng White House. Sa kampo ni Roxanne, sinubukan ni Kate, isa sa mga miyembro ng Amazon, na tumakas. Nahuli siya, at walang habas na binaril ni Roxanne sa likod. Para pagtakpan ng insidente, ipinakalat niya ang kwento na may nomads daw na umatake para hindi mawalan ng loob ang grupo. Nagutos din si Roxanne ng mas maigting na firearms training at binalak palayasin sina Nora at Mackenzie. Nang malaman ni Nora ang plano, nakiusap siya kay Roxanne na huwag silang paalisin, pero wala siyang nagawa. Binigyan lang siya ng ilang araw para umalis. Habang nagbabalik tanaw si Roxanne kung paano niya itinayo ang Amazon community at ang kanyang walang kapantay na pamumuno, patuloy niyang pinatatag ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng takot at propaganda. Araw-araw, pinipilit niyang balikan ng mga kababaihan ng mga kabalbalan ng mga lalaki noon at ipinaalala na si Roxanne lang ang tanging kaligtasan nila. Habang pinagbabawalan sa mga pagpupulong si Sam, nagpa siya itong maghanap ng sariling matitirhan sa guest houses malapit sa lawa.
Ngunit si Hero, unti-unti nang nahuhulog sa impluwensya ni Roxanne, ay nagdadalawang isip na ring sumama kay Sam. Nakita ni Roxanne ang mainit na pagtatalo ni na Hero at Sam. Sinamantala niya ang pagkakataon para manipulahin si Hero, kinukumbinsi siya na kahit ang hindi tunay na lalaki ay hindi dapat magsalita sa kanya ng ganoon. Sa huli, naghiwalay ang magkaibigan, at ng gabing iyon, pinaalis ni Roxanne si Sam, pinapayagan siyang magdala ng kaunting pagkain. Kinaumagahan, hindi sinabi ni Roxanne kay Hero na siya mismo ang nagpaalis kay Sam. Sa halip, ginawa niya ang lahat para aliwin ang dalaga, maging ang pag-organisa ng isang pagdiriwang para sa pagsasawalang bahala sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kalalakihan. Natapos ang pagdiriwang sa maingay at masayang party na nasiyahan ng lahat maliban kay Nora. Hindi nagtagumpay si Nora na makibagay sa grupo, at para makaganti, sinunog niya ang shopping mall habang natutulog ang lahat. Nakaligtas ang mga Amazon ngunit sira na ang kanilang mga supply. Itinago ni Nora ang kanyang kasiyahan sa likod ng maskara ng kalungkutan, nakikiisa sa nagluluksa na grupo. Nasisiyahan sa kanyang mga aksyon, naghanda si Nora para sa isang pagtakas sa gabi. Pumunta siya sa gubat para suriin ang kanyang mga gamit, ngunit sa halip, natagpuan niya ang isang kotse ng pulis sa tabi ng ilog, puno ng mga bangkay. Naging malinaw na si Roxanne ay hindi kung sino ang kanyang inaangkin. Pas siyang gamitin ni Nora ang impormasyong ito para sa kanyang kapakinabangan. Sa panahong sila lang ang magkasama, hinarap niya si Roxanne tungkol sa kanyang natuklasan. Nangako siyang mananahimik kapalit ng mga pribilehiyo, siya at ang kanyang anak ay dapat laging magkaroon ng akses sa pinakamagandang pagkain, proteksyon, at tirahan. Ngunit higit pa sa katahimikan ng inaalok ni Nora. Nangako siyang tutulungan si Roxanne na panatilihin ang kontrol sa grupo kahit pagkatapos ng pagkawala ng kanilang mga supply, tinitiyak na hindi siya iiwan ng mga tao. Tinanggap ni Roxanne ang mga kondisyon ni Nora. Tinipon niya ang kanyang mga tagasunod at nagbigay ng malakas at maapoy na talumpati, nangangako na malalampasan nila ang lahat ng kahirapan at sasakupin ang mundo. Samantala, unti-unting gumagaling si Sarah at bumabalik sa kanyang pagsasanay, bagamat patuloy siyang nakakaranas ng mga kakaibang pangitain. Sa kabila nito, pinagmamasdan niya ng mabuti si Yoro, na mukhang muli na namang nakababa ng bantay at masyado nang nagtitiwala sa mga naninirahan sa nayon. Lumaki ang hinala ni Sarah nang lapitan siya ng isa sa mga naninirahan sa nayon, nagtatanong ng mga kaina-hinalang bagay tungkol sa isang aparato na natagpuan sa sirang sasakyan. Ayaw ibunyag ng babae kung ano ito, ngunit malinaw na ayaw niyang malaman ni Yoro ang tungkol sa beacon. Sa utos ni Roxanne, hinanap ni Hero ang ibang settlement, isang grupo ng mga babae na lumikha ng memorial para parangalan ng alaala ng mga lalaki, nagtatago sa likod ng pagkunwaring nagpoprotekta sa karapatan ng kababaihan. Inorganisa ni Roxanne ang isang pagsalakay para magnakaw ng pagkain at supply mula sa settlement. Pinakawalan ng mga Amazon ng impyerno sa mga naninirahan sa Memory Town, ngunit mabilis na natuklasan ni Nora na may mali. Sa halip na kunin lamang ang pagkain at tubig, sinisira ng mga mababangis na mga Amazon ang lahat ng bagay sa galit at kahibangan. Hindi gusto ni Nora ang nakikita niya at sinubukang kausapin si Roxanne, ngunit pinagtibay ng baliw na pinuno na ito ang tamang landas. Ganap nang gumaling mula sa kanyang sakit, naghahanda si Regina Oliver na pabagsakin si Jennifer Brown. Inutusan niya ang kanyang mga kaalyado na maging handa sa isang kudeta sa loob ng 30 minuto. Naghahanap ng karagdagang suporta, bumaling si Regina kay Kimberly, ngunit matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, nawala na ang sigla ni Kimberly at ayaw na niyang masangkot sa rebelyon. Sa parehong oras, sa ilalim ng gusali ng gobyerno, naglagay ang pangkat ni Beth ng mga pampasabog. Ipinatawag si Jennifer Brown sa command center kung saan siya ay inakusahan ng pagtatago ng impormasyon tungkol kay Yoro para protektahan ang kanyang buntis na katulong. Napilitang umamin si Jennifer, inaamin na nakaligtas ang kanyang anak. Inihayag din niya na ipinadala siya sa isang geneticist sa pag-asa na mailigtas ang sangkatauhan, bagamat walang nakakaalam kung nakarating ba siya sa kanyang destinasyon. Kahit ang mga dating sumusuporta kay Jennifer ay kumapit na kay Regina. Hiniling nila na bumaba ang sinungaling at ibigay ang kapangyarihan sa tunay na pangulo. Ngunit naputol ang usapan nang may pumutok na pagsabog sa gusali, at naging malinaw na may mga nanlulusob. Sinalakay ng mga rebelde, sa pangunguna ni Beth, ang gusali, dumaan sa mga lagusan sa ilalim ng lupa. Nagkaroon sila ng sagupaan sa mga politiko, at napilitan ng seguridad ng presidente na ibaba ang kanilang mga sandata at sumuko. Nakilala ni Jennifer si Beth sa kabila ng kanyang balaklava, ngunit nagawang magsignal ng babae na manahimik at huwag siyang ilantad. Nawala ang pagnanais ni Regina na maging pangulo sa sandaling lumitaw ang panganib. Kaya't si Jennifer Brown ang napilitang managot at makipagnegosasyon sa mga rebelde, tumutugon sa kanilang mga kahilingan. Inilabas ng mga rebelde ang mga bihag mula sa control center, umaasang makaalis sa gusali kasama sila ng hindi nakikita ng mga taong feral. Sa sandaling iyon, nagsimulang iginiit ni Regina na siya ang lehitimong pangulo at dapat siyang sundin ng lahat. Sa isang biglaang galit, inakusahan niya ang lahat ng pagtataksil, sinubukang ilantad ang kanyang dating mga kaalyado, kasama si Kimberly,
At bilang huling hampas, inihayag na buhay ang anak ni Jennifer Brown. Pinatahimik ng isa sa mga rebelde ang histerikong babae ng isang bala sa noo, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kanyang mga salita ay nasambit, at ang mas mahalaga, ang mga plano ng mga rebelde ay nagulo na. Samantala, ang matagal na pananatili ni Yoro sa settlement ay nagdulot ng problema. Ang mga babaeng gutom sa atensyon ng mga lalaki ay nagsimulang hulihin siya, umaasang makakuha ng panahon sa huling nakaligtas na lalaki. Sinamantala ni Sarah ang sandali nang nalihis ang atensyon ni Yoro at nakikisalamuha si Allison sa mga lokal na residente. Tumakas siya sa gubat para sirain ang beacon na nagpapadala ng kanyang lokasyon sa buong panahon. Hindi nagtagumpay ang mga rebelde na may likas ang mga bihag sa oras. Isang pangalawang karibal na paksayon ang nagpakawalan ng tear gas sa sistema ng ventilasyon. Tumunog ang mga baril sa mga pasilyo, nagkalat ang mga tao sa takot, at yaong hindi nakatakas ay bumagsak sa sahig. Palihim na tinanggal ni Beth ang mga posas ni Jennifer at sinubukang dalhin siya palayo. Hindi nagkaroon ng oras ang Pangulo na iligtas ang kanyang buntis na katulong, ngunit hindi naiwan si Kristen, tumayo si Kimberly para sa kanya. Sa mga lagusan sa ilalim ng parking lot, nagawang makarating ng mga babae sa isang labasan. Sa Memory Town, sa gitna ng mga personal na gamit, natagpuan ni Roxanne ang isang kwaderno na nakalista ang mga pangalan ng lahat ng nakaligtas na lalaki. Ngayon, may bagong hangarin ng pinuno, hanapin at sirain ang lahat ng natitira upang palayain ang planeta. Nagpa siya ang mga Amazon na magsimula sa batang lalaki na nakita na nila noon, ang naninirahan ngayon sa kalapit na nayon. Ipinakita ni Nora kay Roxanne ang kanyang larawan, wala iba kundi si Yoro Brown. Binigyan ni Beth si Jennifer ng kanyang uniforme bago sila maghiwalay. Sinabi ni Jennifer sa dalaga na totoo ang mga salita ni Regina, buhay si Yoro. Umalis sina Roxanne at Nora para hanapin ang nayon kung saan naniniwala silang nagtatago ang nakaligtas na lalaki. Ngunit dahil sa nakaramdam ng panganib, inudyukan ni Sarah ang kanyang mga kasama na umalis ng mabilis. Hindi nasisiyahan si Yoro sa balitang aalis na sila, ngunit hindi siya handang makipagtalo sa ahente. Gayunpaman, malamang na hindi sila makakaalis sa oras. Natagpuan na ni Roxanne ang lupain at naghahanda na ang kanyang pangkat para sumalakay sa loob ng ilang oras. Sa isang pagpupulong, 2 nomad ang sumugod sa kampo ni Roxanne. Mula sa kanila, nalaman ni Hero ang tungkol sa pagkamatay ng Pangulo. Hindi niya alam na ang titulo ng Pangulo ay hindi na sa kanyang ina, kaya't ipinagpalagay niya na ang kanyang ina ang namatay. Sa katunayan, buhay pa si Jennifer. Matapos magluksa para sa kanyang anak, naghahanda siyang tumakas kasama si Beth. Hindi na maaaring manatili ang Pangulo sa lungsod kung saan nagsimula na ang pangangaso para sa kanya. Nang gabing iyon, tumakas si Sam sa bahay ni Jennifer. Agad na nakilala ng babae ang kaibigan ng kanyang anak, at sabay nilang sinubukang tumakas, ngunit napapaligiran na ang bahay. Sina Kristen at Kimberly ay nakahanap ng kanlungan sa isang abandonadong kamalig. Paggising ng maaga, sinabi ni Kimberly sa kanyang kaibigan na alam niya kung paano sila maaaring maligtas, kailangan nila si Yoro para maipagpatuloy ang lahi ng tao. At si Yoro, mukhang sang-ayon. Nang gabing iyon, natulog siya sa isa sa mga babae sa nayon na matagal nang nagnanais sa kanya. Ang kanilang ideal ay nawasak ng salakayin ng mga Amazon, sa pangunguna ng baliw na si Roxanne, ang mga kalye ng nayon, hinihiling na isuko ang lalaki. Nagising si Sarah sa tunog ng putukan. Inutusan niya ang bagong kasintahan ni Yoro na ilabas siya ng bahay habang siya ay nananatili para hadlangan ng mga sumasalakay. Nang matuklasan na sila ay napakaraming bilang, lumabas si Sarah nang nakaangat ang mga kamay, nagkunwaring takot sa mga nanlulusob. Nilabas niya ang lokal na transman, pinalalabas na siya ang tunay na survivor. Isang malubhang sagupaan ang naganap sa pangunahing kalye. Ang tunog ng putukan ay lumihis ng konsentrasyon sa convoy ni Sarah, at ginamit niya ang sandali para desarmahan ang kanyang mga kaaway at tumakas. Kahit ang maliit na si Mackenzie ay sumali sa labanan, sinusubukang patunayan kay Roxanne na karapat-dapat siya sa kanyang lugar sa komyun. Samantala, inabutan ni Hero ang grupo ng mga tumatakas. Pinutukan niya sila hanggang lumingon si Yoro at nakilala ang kanyang kapatid. Tumigil si Hero, ngunit hindi alam ng kasintahan ni Yoro ang kanilang relasyon at binaril si Hero. Bagamat sugatan, nagawa ni Hero na sabihin sa kanyang kapatid ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina at binalaan siya na balak siyang patayin ng mga Amazon. Hinimok niya si Yoro na tumakas, at para bigyan siya ng oras, pinatay niya ang isa sa kanyang sariling kasamahan. Nagpatuloy ang labanan sa lungsod, ngunit bigla na lamang itinaas ni Nora ang kanyang mga kamay at tumayo sa gitna, idineklara ang kanilang pagsuko. Ikinagalit ito ni Roxanne, ngunit wala nang pakialam ang iba. Sinabi ni Hero kay Nora na buhay si Yoro.
Nagbigay ito ng bagong lakas sa mga babae, at pagbalik sa kanilang kampo, nagpa siya si Nora na patalsikin si Roxanne at buksan ang mga mata ng babae sa katotohanan. Ngunit hindi sapat ang mga salita lamang. Patuloy na inasar ni Roxanne si Nora hanggang sa binaril siya ni Nora sa dibdib. Nagulat ang mga Amazon at itinaas ang kanilang mga sandata, ngunit mabilis na nakahanap ng nakakalma na mga salita si Nora. Tumayo si Hero sa tabi ni Nora, at mula sa sandaling iyon, may bagong pinuno na ang komunidad. Naglakad si Sarah ng ilang kilometro at sa wakas ay natagpuan sina Yoro at Allison. Ang binatilyo ay labis na nalulungkot, pakiramdam niya ay nawalan siya ng lahat ng mahal niya sa buhay at wala ng dahilan para mabuhay. Habang nakikinig sa kanyang kaibigan, naglahad si Sarah na nauunawaan niya siya ng higit pa sa inaakala niya. Nawala rin ang kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Sinabi ni Sarah kay Yoro na kung gusto niya, maaari siyang umalis. Sinusunod lang niya ang mga utos ni Jennifer, at ngayong pinapalagay na patay na si Jennifer, tapos na rin ang kanilang kasunduan. Ngunit tumanggi si Yoro, hiningi niya kay Sarah na maging kanyang trainer upang tumigil na siyang maging pabigat at matuto siyang protektahan ang kanyang sarili. Samantala, sina Jennifer, Beth at Sam ay natagpuan ang kanilang sarili na nakakandado sa isang walang lamang silid sa ilalim ng mga kamera. Hindi nila alam, ngunit nabihag sila ng dating superior ni Sarah mula sa Secret Service. Sinundan ni Sarah ang signal mula sa beacon at pinangunahan ng kanyang mga kaibigan sa isang puno ng gasolinang sasakyan. Bukod sa gasolina, naglalaman ito ng lahat ng kailangan para sa pananaliksik at isang mapa na may nakamarkang ruta. Saan ito patungo? Sa ngayon, mananatili itong isang misteryo. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang recap.